Nilait siya, ininsulto at itinulak pa nga patungo sa pagkawala ng kanyang trabaho. Ngunit walang sino man ang nakaisip na ang tinatawag na hindi kailangang tagalinis ay siya palang magiging pinuno. Ngayon, ang mga dating tumawa sa kanya ay kailangang harapin ang mga kahihinatnan. Ang tunay na hustisya ay paparating na. Siguraduhing mag-subscribe upang hindi mapalampas ang mga hindi kapanipaniwalang kwento ng lakas at katatagan. At sabihin sa amin sa mga komento, ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa kanyang kalagayan? Sa isang silid-pulong na puno ng mga makapangyarihang executive, tahimik na gumalaw si Evelyn. Ang kanyang mop ay dumudulas sa makintab na sahig. Dahan-dahan siyang nagtrabaho, tila nakatuon sa kanyang gawain. Ngunit sa totoo lang, pinapakinggan niya ang bawat pag-uusap, binabasa ang bawat ekspresyon at tahimik na kumukuha ng tala. Hindi siya isang simpleng tagalinis lamang, siya ang tunay na may-ari ng kumpanya. Ang CEO na piniling itago ang kanyang pagkakakilanlan upang makita kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng bagong nakuha niyang negosyo. Mula sa isang tahimik na sulok, pinagmasdan niya ang mga executive na malalim ang pag-uusap. Karamihan sa kanila ay hindi man lang napansin ang kanyang presensya, sobrang abala sa pagpaplano ng mga hakbang upang bawasan ang gastos. Pinagdedebatehan nila kung aling departamento ang dapat alisin at kung paano ipapaliwanag ang mga tanggalan bilang isang hindi maiiwasang restructuring. Ang hindi nila alam, ang taong may panghuling desisyon sa lahat ng ito ay naroon mismo, nakikinig sa bawat salita. Binili ni Evelyn ang kumpanya ilang buwan pa lamang ang nakalipas. Iniligtas ito mula sa tuluyang pagbagsak. Noong una, isa itong nangungunang kumpanya sa industriya ng teknolohiya, ngunit bumagsak ito dahil sa mahinang pamumuno, kayabangan at kakulangan sa inobasyon. Ngunit hindi ang bumababang kita o mga nawalang kliyente ang pinakanag-alala sa kanya, kundi ang hayagang pagpapabaya sa mga empleyado. Ang mismong mga taong nagtayo ng tagumpay ng kumpanya ay itinuturing na parang walang halaga. Hindi niya basta naisip lamang ang pagpapanggap bilang isang janitor. Galing si Evelyn sa isang mahirap na pamilya at alam niya kung ano ang pakiramdam ng minamaliit, hindi pinapansin at tinatanggalan ng halaga. Itinayo niya ang kanyang negosyo sa pamamagitan ng matinding pagsisikap. Pinatunayan ang sarili sa mga silid-pulong na puno ng mga taong hindi nakikita ang kanyang kakayahan, kundi ang kanyang kasarian o kulay ng balat. Ang mga karanasang ito ang humubog sa kanya, nagturo ng kahalagahan ng katatagan at pagpapakumbaba, mga katangiang nagdala sa kanya sa sandaling ito. Sa loob ng 2 linggo, nilinis ni Evelyn ang mga sahig, nagmistulang parte ng background at nasaksihan ang mga pangit na katotohanan ng harapan, ang kaswal na rasismo, mapanirang komento at kultura ng kawalan ng respeto. Nang maging janitor siya, para siyang naging invisible sa mga taong may kapangyarihang magdesisyon sa kinabukasan ng kumpanya. Pero hindi siya nandito para lang magalit. Nandito siya para maunawaan ang tunay na problema na hindi makikita sa kahit anong financial report. Habang pinupunasan niya ang isang talsik ng kape, lumakas ang diskusyon sa silid. Hindi na natin kayang patuloy na sagutin ang mga benepisyo ng empleyado sa ganitong halaga. Malamig na sabi ng isang executive, kung babawasan natin ng 20% ang mga trabahador sa mabababang posisyon, makakaraos tayo ng isa pang quarter. Tumango ang ilan sa pagsang-ayon, nakatuon sa mga graph at chart na ipinapakita sa screen. Nanikip ang tiyan ni Evelyn. Alam na niya ang ganitong klase ng pag-iisip, pansamantalang solusyon na ang laging naapektuhan ay ang mga pinakamahinang manggagawa habang nananatili ang seguridad ng mga nasa itaas. Biglang may lumabas na boses sa silid. Si Danilo Rodriguez, isang mid-level manager na desperadong umangat sa posisyon,
ay lumingon kay Evelyn at napangisi. Sa totoo lang, kailangan pa ba natin ng lahat ng janitor na yan? Bulong niya, sapat para marinig ng ilan. Halos wala naman silang ginagawa. Pwede natin silang tanggalin din. Hindi nagpakita ng emosyon si Evelyn. Patuloy lang siyang nagpunas ng mesa na tila walang narinig. Sanay na siyang hamakin, pero hindi pa rin siya makapaniwala kung gaano kadaling minaliit ng mga taong ito ang iba. Lalo na kapag iniisip nilang walang sino mang mahalaga ang nakikinig. Pero siya ay nakikinig at tinatandaan niya ang lahat. Makalipas ang ilang oras, naupo si Evelyn sa break room, umiinom ng kape mula sa isang lumang tasa. Sa paligid niya, malayang nag-uusap ang mga empleyado. Hindi man lang siya binibigyang pansin. Isang babaeng nagngangalang Carmen, isang administrative assistant, ay nakasandal sa counter, tumatawa kasama ang kanyang mga katrabaho. Napansin niyo ba yung bagong janitor? Anya ng malakas. Siniguradong maririnig siya ni Evelyn. Tahimik lagi. Baka ni hindi marunong mag-Ingles. Tumawa ang iba. Walang nagtanong kung tama ba ang sinabi niya. Hindi natinag si Evelyn. Narinig na niya ang ganitong klaseng mga salita noon pa at natutunan na niyang huwag hayaang makaapekto ang mga ito sa kanya. Pero ang mas nakakaalarma ay hindi ang pang-iinsulto mismo, kundi ang katahimikan ng iba. Kitang-kita niya ang nakatanim na kultura ng pang-aapi at kawalan ng pakialam. Walang nagtangkang magtama ng mali at para sa kanya, ito ang tunay na problema. Higit pa sa anumang pagbagsak ng kita, hindi sapat na ayusin lang ang mga numero o palitan ang ilang posisyon. Kailangan niyang buuin muli ang pundasyon ng kumpanyang ito. Ang mga halaga nito, ang etika at ang respeto nito sa mga tao. Nang gabing iyon, naglakad si Evelyn sa tahimik na opisina, huminto sa harap ng opisina ng CEO. Ang brass nameplate ay nakapangalan pa sa dating may-ari, pero malapit na itong mapalitan ng kanya. At kapag nangyari iyon, hindi lang siya magpapalit ng pangalan sa pintuan, babaliktarin niya ang buong sistema. Sa ngayon, magmamasid pa siya, magtitiis sa mga mapanirang komento at kawalang galang. Pero darating ang sandali kung kailan malalaman ng lahat ang katotohanan. Ang pagbabago ay paparating at hindi nila ito makikita hanggang huli na ang lahat. Lumabas siya ng gusali at huminga ng malalim. Ang malamig na hangin sa gabi ay tila nagbigay sa kanya ng panibagong sigla, isang matinding kabaligtaran ng nakakapasong kultura sa loob ng opisina. Habang papalapit siya sa kanyang sasakyan, alam niyang malapit nang magbago ang lahat. May paparating na bagyo at sa pagkakataong ito, siya ang may dala nito. Nagumpisa ang umaga na parang tulad ng dati. Isinuot ni Evelyn ang kanyang uniforme bilang janitor at pumasok sa opisina. Muli siyang naging bahagi ng anino sa paligid. Ngunit ngayon, mas mabigat ang bigat ng kanyang misyon. Ang pang-aalipusta, ang kaswal na rasismo, lahat ay tiniis niya. Alam niyang malapit na niyang gibain ang sistemang nagpapahintulot sa mga ito. Ang pagbabago ay hindi nangyayari sa isang iglap at ang pagtitiyaga ang susi. Matagal nang natutunan ni Evelyn ang halaga ng pagtitiyaga. Habang itinutulak niya ang kanyang mop sa pasilyo, inalala niya ang isang bagay. Ang mga taong hindi pumapansin sa kanya ngayon ay siyang magmamakaawa sa kanyang pagpapasya balang araw. Ang sinag ng umagang araw ay dumaan sa matataas na bintanang salamin, lumilikha ng mahahabang anino sa sahig ng opisina. Tahimik na gumalaw si Evelyn sa pagitan ng mga cubicle. Tulad ng dati, hindi napapansin. Ang pagsusuot ng uniforme ng janitor ay parang pagsuot ng kapa ng pagiging invisible. Wala ni isa ang tumingin sa kanya bilang isang tunay na tao. Para sa kanila, wala siyang iniisip, walang opinyon, walang halaga maliban sa trabahong ginagawa niya. Isang realidad na kinaharap niya araw-araw, isang hamon sa kanyang katatagan. Ngunit napakalayo na ng kanyang narating para masira ng kanilang kamangmangan. Walang pinagkaiba ang araw na ito.
Pagpasok niya sa isang conference room kasama ang kanyang cleaning cart, isang maliit na grupo ng empleyado ang abala sa kanilang pag-uusap. Dahan-dahan siyang pumunta sa kabilang bahagi ng silid, nagwawalis ng marahan, umaasang makakalap ng hindi sinasadyang impormasyon mula sa kanilang usapan. Narinig ko na balak nilang magtanggal ng panibagong 15% ng empleyado. May halong pag-aalalang sabi ng isang boses. Si Carmen iyon, ang parehong administrative assistant na ininsulto siya kahapon. Sigurado akong kalahati ng mga janitor ang mawawala. Sa totoo lang, kailangan ba talaga natin ng ganyan karami? Dala pa rin ng kanyang boses ang parehong kaswal na pangmamaliit na buong buhay ng nararanasan ni Evelyn, mga taong hinuhusgahan ang halaga ng iba batay sa kanilang trabaho. Sumali ang iba sa usapan, nagtatawanan habang sinasabi kung sino ang posibleng matatanggal. Si Danilo Rodriguez, ang ambisyosong manager na noon pa man ay minamaliit ang mga janitor, ay napangiti ng may pangungutya. Hindi ko naman maintindihan kung bakit kailangan pa natin ng napakarami. Parang akala mo essential sila, pero sa totoo lang, ano ba talaga ang ginagawa nila? 2 lang siguro, sapat na. Napakapit si Evelyn sa kanyang mop, ngunit nanatiling neutral ang kanyang ekspresyon, patuloy sa kanyang gawain na tila walang narinig. Sanay na siya sa mga katulad ni Danilo, mga taong iniisip na ang halaga ng isang tao ay nasusukat sa kapangyarihan at impluensya, hindi kailanman naiintindihan na ang tunay na pamumuno ay nagmumula sa pangunawa at respeto. Habang lumilipas ang araw, mas lumala pa ang pagtrato sa kanya. Sa break room, umupo siyang mag-isa. Iniinom ang kanyang kape mula sa parehong lumang tasa na palagi niyang ginagamit. Sa paligid niya, nagkukumpulan ng ibang empleyado, nag-uusap at nagtatawanan. Hindi siya man lang binibigyang pansin. Malapit sa coffee machine, isang batang intern na nagngangalang Tim ang nagsalita ng malakas, puno ng kayabangan ng kanyang boses. Hindi ko gets kung bakit ang daming janitor dito. Hindi naman kailangan ng talento para maglinis ng gusali. Nagwawalis lang sila kung saan-saan, kahit ang lola ko kayang gawin yan. Sumabog ang tawanan sa paligid niya at mas hinigpitan pa ni Evelyn ang hawak sa kanyang tasa. Hindi dahil sa nasaktan siya, kundi dahil muling pinakita nito kung gaano kababa ang pagtingin ng mga ito sa ibang tao. Lumingon si Tim sa kanya, ngunit saglit lang bago nagpatuloy sa kanyang panlalait. Tingnan niyo yan, tahimik lang, baka ni hindi marunong mag-Ingles. Muling nagtawanan ang grupo. Hindi gumalaw si Evelyn, nakatuon ang tingin sa kanyang kape. Tinatago ang apoy sa kanyang dibdib, ang galit na kumukulo sa loob niya. Ngunit alam niyang hindi niya dapat ipakita. Wala silang ideya kung sino siya talaga. Hindi nila alam na ang babaeng kanilang nilalait ang may hawak ng kanilang kinabukasan. Pagsapit ng hapon, hindi pa rin natapos ang kanilang pambabastos. Habang ginagawa niya ang kanyang gawain, tinawag siya ni Danilo Rodriguez nang hindi man lang tumitingin sa kanya mula sa kanyang screen. "Hoy, ikaw!" sabi niya, kaswal na iwinasiwas ang kanyang kamay. "Ang basurahan punong-puno na, linisin mo yan." Lumapit si Evelyn ng kalmado, tiningnan ang basurahan. Halos kalahati lang itong puno. Ramdam niya ang mga mata ng ibang empleyado habang tinatali niya ang supot ng basura, pinalitan ito at lumayo ng tahimik. Habang papalabas siya ng silid, narinig niya ang bulong ni Danilo sa katabi niya. "Diyos ko, ang babagal talaga ng mga iyan. Walang sense of urgency. Siguro iniisip nilang dapat taasan ng sahod nila kahit simpleng trabaho lang ginagawa nila." Umalingaw-ngaw ang mga salita sa isipan ni Evelyn habang palayo siya. Narinig na niya ang lahat ng ito noon pa. Ang pangmamaliit, ang pang-aalipusta, ang tahimik na rasismo na isinasama sa mga kaswal na usapan. Isang siklong pinagdaanan na niya mula pagkabata. Ngunit may isang bagay siyang alam na hindi alam ni na Danilo at ng iba. Ang pagtitiyaga ay hindi kahinaan.
Ito ay kapangyarihan. Nang gabing iyon, matapos lumabas ang karamihan sa opisina, muling natagpuan ni Evelyn ang sarili niyang nakatayo sa harap ng opisina ng CEO. Tinitigan niya ang brass nameplate na may pangalan pa ng dating may-ari. Ngunit malapit na itong mapalitan ng kanyang pangalan. At kasabay ng pagbabagong iyon, hawak na niya ang kapangyarihang panagutin ang bawat isa sa kanila. Sa ngayon nananatili siyang invisible at iyon mismo ang kanyang kinakailangan. Habang naglalakad siya sa tahimik na pasilyo, inalala niya ang lahat ng natutunan niya sa mga nakaraang taon tungkol sa katatagan, estratehiya at ang halaga ng pananahimik. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung sino siya at iyon ang kanyang pinakamalaking kalamangan. Buong buhay siyang minamaliit, ngunit palagi niyang pinapatunayan na sila ang mali. Itinulak niya ang kanyang cart patungo sa labas, hinayaang haplusin siya ng malamig na hangin ng gabi. Ang katahimikan ng gabi ay isang matinding kontradiksyon sa pagkalason ng kapaligiran sa opisina kanina, at sa kanya ito ay isang makahulugang sagisag. Sa loob ng ilang linggo, magbabago ang lahat. Ang mga dating nagtatawa at nagmamaliit sa kanya ay malalaman ang bigat ng kanilang mga ginawa. At si Evelyn, handang-handa na siya. Hindi maikakaila ang tensyon sa opisina. Kumalat ang usap-usapan tungkol sa mga tanggalan na parang apoy, nag-iwan ng pangamba at kawalang katiyakan sa mga empleyado tungkol sa kanilang kinabukasan. Ramdam ni Evelyn ang pagbabagong dumadaloy sa paligid, takot, haka-haka, desperasyon. Malapit na ang oras ng pagkilos, sapat na ang kanyang tiniis, nakalap na niya ang lahat ng impormasyong kailangan niya at ngayon handa na siyang gawin ang susunod na hakbang. Ang pulong ng mga board member ngayong araw ang magpapasya sa kapalaran ng kumpanya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya magiging isang tahimik na tagamasid. Sa pagkakataong ito, ipapakita niya kung sino siya talaga. Sa labas, makulimlim ang umagang langit. Pinapalamutian ng malamlam at tabong kulay ang matayog na gusali ng opisina. Sa loob, natabunan ng pangamba ang karaniwang enerhiya ng korporasyon at ang mga empleyado ay kumakapit sa mga bulong-bulungan na tila ito ang kanilang lifeline. Nakita na ni Evelyn ang ganitong senaryo dati. Mga executive na nagmamadaling protektahan ang kanilang sariling posisyon habang itinuturing na walang halaga ang kanilang mga empleyado. Hindi magiging iba ang pagpupulong ngayong araw. Muli nilang pag-uusapan ang pagbawas ng gastos, pagbabawas ng tao at pagtanggal ng pondo sa mahahalagang departamento, habang sinisiguradong hindi magagalaw ang kanilang sariling sahod. Ngunit ngayon hindi na lang siya manonood. Habang tinutulak niya ang kanyang cleaning cart patungo sa boardroom, pinatatag niya ang kanyang sarili. Tiniis niya ang bawat pang-aalipusta, bawat mapanirang komento at bawat sandali ng kawalang galang. Lahat ng ito para sa araw na ito. Hindi lang ito tungkol sa pagliligtas ng kumpanya. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng tunay na pamumuno sa mga taong buong buhay siyang minamaliit. Sa loob ng boardroom, nagtipon na ang mga executive. Ang mamahaling upuang balat at ang napakalawak na glass table ay nagbigay ng pakiramdam ng kapangyarihan. Ngunit alam ni Evelyn na ang tunay na kapangyarihan ay wala roon. Ang mga taong ito ay sanay sa paggawa ng desisyon nang hindi man lang iniisip ang epekto nito sa kanilang mga tauhan. Ngunit ngayong araw, hindi sila makakatakas sa realidad. Si Danilo Rodriguez, kasing arugante pa rin gaya ng dati, ang nasa sentro ng isang maliit na grupo. Magsalita siya na tila siya ang may ganap na kontrol. Kailangan nating gumawa ng mahihirap na desisyon, anya, nakapamulsa at may mayabang ng ngiti. Pero kung tutuusin, ang pagkapit sa mga hindi kailangang empleyado ang nagpapabigat sa atin, panahon na para tanggalin ang pabigat. Humigpit ang hawak ni Evelyn sa basahang kanyang ginagamit sa pagpupunas ng mesa. Hindi kailangang empleyado, ganito sila mag-isip.
Ilang linggo na niyang nakikita ang takot sa mga mata ng mga empleyadong natatakot mawalan ng trabaho. Mga taong walang kamalay-malay na sa ganitong mga pagpupulong, walang kahirap-hirap silang tinatanggal ng hindi man lang pinag-iisipan. Nagpatuloy si Rodriguez, hindi man lang napapansin ng kanyang presensya. Yung janitorial staff, dapat bawasan ng kalahati o kung tutuusin, tanggalin na lang natin lahat. Pwede naman natin silang i-outsource para makatipid. Tahimik lang si Evelyn, ngunit mas lalong humigpit ang pagkuyom ng kanyang kamay sa basahan. Ilang linggo niyang pinakinggan kung paano nila ginagawang parang numero lang ang kanilang sariling mga empleyado. Ngunit may isang bagay siyang natutunan. Wala silang ideya kung sino siya. Mabilis na napuno ang silid, hudyat ng opisyal na pagsisimula ng pulong. Umupo ang CEO, si Rolando Cruz, sa dulo ng mesa, seryoso ang mukha. May malaking problema tayo, diretsahan niyang sabi. Mas malala pa sa inaasahan ang ating financial projections para sa susunod na quarter. Kung hindi tayo kikilos agad, haharap tayo sa tuluyang pagbagsak. Ibig sabihin, kailangan nating gumawa ng mahihirap na desisyon at ang una nating hakbang ay malawakang tanggalan. Tahimik na pinakinggan ni Evelyn ang bawat executive habang inuulit-ulit ang parehong solusyon. Tanggalin ang empleyado, isara ang mga departamento, bawasan ang benepisyo. Wala ni isa ang nagmungkahi ng pagpapabuti sa inobasyon, pagpapahusay ng operasyon o pangangalaga sa kapakanan ng mga empleyado. Ang iniisip lang nila ay paano protektahan ang sarili nilang posisyon. Sa tingin ko dapat magsimula tayo sa administrative staff. Mungkahi ng isa habang nagbabasa ng mga dokumento, pwede tayong magbawas ng hindi bababa sa 25%. Makakakuha tayo ng sapat na oras para makabangon. At ang janitorial team, agad na sabat ni Rodriguez, dapat i-outsource na lang natin yan. Sayang lang ang pondo kung patuloy pa natin silang babayaran. Sapat na, matagal na siyang naghintay, matagal siyang nakinig, nagmasid, tiniis ang lahat. Kung hayaan niyang magpatuloy ito, tuluyan ng magugunaw ang kumpanya dahil sa kanilang makasariling desisyon. Panahon na upang kumilos, binitiwan niya ang kanyang mop at marahang lumapit sa dulo ng mesa sa tabi ni Rolando Cruz. Malakas ang tibok ng kanyang puso, ngunit hindi natinag ang kanyang boses. Pumanhin aniya, matatag ang tono. Napatingin si Cruz sa kanya, halatang nagulat sa interruption. Kumunot ang kanyang noo habang tinitigan siya, hindi agad nakilala ang babaeng nasa harapan niya. Oo? Ano iyon? Matapang na sinalubong ni Evelyn ang kanyang tingin, hindi siya natinag. Sa tingin ko, panahon na para magsalita ako. Biglang naging tahimik ang silid. Napatingin ang lahat sa kanya, hindi makapaniwala na ang isang janitor ay biglang naglakas loob na magsalita sa isang pulong ng mga executive. Si Rodriguez ang unang nakabawi. Napuno ng inis ang kanyang mukha, kitang-kita ang pagmamaliit. Anong ginagawa mo? Singhal niya. Pribadong pagpupulong ito. Wala kang lugar dito. Hindi siya pinansin ni Evelyn. Inabot niya ang isang maliit na sobre mula sa kanyang bulsa, ang dokumentong nagpapatunay ng kanyang pagmamay-ari ng kumpanya. Matagal na niyang hinintay ang sandaling ito. Hinayaang ibaon ng mga ito ang sarili nila sa hukay bago ipakita ang katotohanan. Kalma niyang iniabot ang sobre kay Rolando Cruz. Sa tingin ko, makikita mo na mayroon akong lugar dito, sabi niya. At simula ngayong araw, ako na ang magpapasya kung ano ang mangyayari sa kumpanyang ito. Nagbago ang hangin sa loob ng silid. Ang kayabangan, ang pagmamataas, ang pakiramdam ng pagiging makapangyarihan, lahat ng iyon ay nawala sa isang iglap. Ang mga taong minsang tumawa sa kanya, hindi siya pinansin at minaliit siya, ay napilitang harapin ang katotohanan. At ang katotohanan yon ay magbabago ng lahat.
Napatitig si Cruz sa sobre, hindi makapagsalita sa matinding pagkagulat. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinunit niya ito at sinimulang basahin ang mga dokumentong nasa loob. Habang tinutuntun ang bawat linya, unti-unting pumuti ang kanyang mukha nang sa wakas ay lumingon siya kay Evelyn, halos pabulong ang kanyang tinig. Ito, hindi maaaring totoo. Ngunit kalmado at matatag ang sagot ni Evelyn. Oh, totoo ito. Humarap siya sa buong silid, tinapunan ng tingin ng mga executive na ilang linggo siyang minaliit at hindi pinansin. Matagal ko ng pag-aari ang kumpanyang ito. Pinanood ko kayo, pinakinggan, pinag-aralan kung paano kayo magpatakbo. At sapat na ang aking narinig upang malaman na ang mga desisyong ginagawa ninyo ay nagtutulak sa kumpanyang ito sa tuluyang pagbagsak. Biglang nagkagulo sa loob ng silid. Nagsalita ng sabay-sabay ang mga executive, nag-aagawan sa boses, pilit na inuunawa kung ano ang nangyayari. Ngunit si Danilo Rodriguez ang pinakamalakas sa lahat. Pula ang kanyang mukha sa galit habang bigla siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Kalokohan ito, isa ka lang janitor. Sigaw niya, matatag na tinitigan siya ni Evelyn. Hindi nababasa ang kanyang ekspresyon ngunit punong-puno ng autoridad. Hindi, Danilo. Ako ang babaeng may hawak ngayon ng iyong trabaho, ng iyong sweldo at ng kinabukasan ng kumpanyang ito. At sisiguraduhin kong ang mga katulad mo, mga taong walang pakialam sa iba at walang konsekwensya sa kanilang mga ginagawa, ay mananagot na sa wakas. Bumagsak sa silid ang isang bigat na tila ulap ng pag-aalinlangan. Ang mga taong dating tumatawa sa kanya, walang pakialam at itinuturing siyang invisible. Ngayon ay napilitang harapin ang katotohanan. Naging mabilis ang pagbagsak ng mga dating makapangyarihan. Nang umupo si Evelyn sa dulo ng mesa, ang lugar na minsan ay hindi niya maaaring pangarapin, nagbago ang buong dinamika. Ang mga dating may kontrol ay ngayon ay nagkukumahog na protektahan ang kanilang mga posisyon. Ngunit hindi interes ni Evelyn ang panatilihin ang lumang sistema. Narito siya upang gibayin ito. Ang lason sa kultura ng kumpanya, ang pagwawalang bahala sa kapakanan ng mga empleyado, ang kayabangan ng mga namumuno. Lahat ng ito ay kailangang mawala. Ang una niyang hakbang ay simple. Ang mga may pananagutan sa paglikha ng ganitong kapaligiran ay hindi na magiging bahagi nito. Si Danilo Rodriguez at ang iba pang katulad niya ay mawawalan ng lugar sa kumpanyang ito. Itatayo niya itong muli mula sa pundasyon bilang isang organisasyong nagtuturing ng respeto at dignidad sa bawat empleyado, anuman ang kanilang posisyon. Namayani ang makapal na katahimikan sa loob ng boardroom. Ang bawat executive ay tila napako sa kanilang upuan, hindi makapaniwala sa nangyayari. Pinanood ni Evelyn ang kanilang mga reaksyon, pinahintulutang lumubog sa kanila ang katotohanang ang babaeng minsang minaliit nila ay may hawak na ngayon ng kanilang mga karera. Tulad ng inaasahan, si Rodriguez ang unang bumasag sa katahimikan. Tinulak niya ang kanyang upuan, mahigpit na nakakuyom ang mga kamao, nanginginig ang kanyang boses sa galit. Ito ay isang kahibangan, sigaw niya. Akala mo ba basta ka na lang makakapasok dito at babaguhin ang lahat, hindi ka nararapat dito? Ni hindi kumurap si Evelyn. Dahan-dahan siyang lumingon kay Rodriguez. Ang kanyang tinig ay matigas tulad ng bakal. Ngunit nararapat ako dito, Danilo. Matagal ko nang pag-aari ang kumpanyang ito. Pinanood ko kung paano mo tratuhin ang mga tao, kung paano mo bastusin ang mga empleyadong nagpapagal upang manatiling buhay ang kumpanyang ito. Lumapit siya ng isang hakbang, ibinaba ang kanyang tinig, bawat salita ay tagos sa kaluluwa. Iniisip mong hindi ka matitinag na ang iyong posisyon ay nagbibigay sa iyo ng karapatan upang yurakan ang iba. Tinawag mong hindi kailangang tao ang mga empleyado. Tinrato mo silang parang wala silang halaga.
Saglit niyang hinayaan na lumubog ang bigat ng kanyang mga salita bago niya idiniin, "Ngayon, ikaw naman ang hindi na mahalaga." Bumuka ang bibig ni Rodriguez, handang magpaliwanag, ngunit hindi na niya magagawa. Itinaas ni Evelyn ang kanyang kamay, isang tahimik ngunit malinaw na senyales upang itigil ang diskusyon. "Terminado ka na," diretsahan niyang sinabi. Epektibo agad. Napuno ng mga hinangong hininga ang silid. Sa isang iglap, ang kumpiyansa ni Rodriguez ay naglaho. Nanginig ang kanyang labi at ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng kawalan ng katiyakan. "Hindi mo maaaring gawin ito," anya, nanginginig ang kanyang tinig. "Nandito ako sa kumpanyang ito ng maraming taon. Alam ko kung paano ito patakbuhin." Hindi natinag si Evelyn. At iyan mismo ang dahilan kung bakit ka tinatanggal. Matagal ka nang nandito, sapat upang maniwala kang hindi ka na mahahawakan ng accountability. Ngunit hindi ka espesyal, Danilo. Walang sino man ang higit sa pananagutan. Dalawang security guard ang lumitaw sa pintuan. Tahimik na tumango si Evelyn sa kanila. Pakisamahan si Gino Rodriguez palabas ng gusali. Lumapit ang mga guwardiya kay Rodriguez. Naghanap siya ng suporta sa mga kasamahan niya, ngunit walang sumagot. Ang parehong mga taong dating nakikipagtawanan sa kanya ay ngayon ay nananatiling tahimik. Walang gustong makisangkot. May ibinulong siyang hindi marinig, ngunit wala ng saysay. Hinawakan siya ng mga gwardiya sa braso at inihatid palabas. Pagkatapos ng ilang sandali, sumara ang pinto sa likuran niya. Sa loob ng silid, muling bumagsak ang katahimikan. Humarap si Evelyn sa natitirang mga executive, hindi nababasa ang kanyang ekspresyon. Ngayon, sabi niya, ang kanyang tinig ay matalim tulad ng patalim. "Pag-usapan natin ang hinaharap ng kumpanyang ito." Sa kabilang dulo ng mesa, napalunok si Rolando Cruz. Halata sa kanyang mukha ang pagkabigla, ngunit nagpakatatag siya upang magsalita. "Ginang Sanchez," maingat niyang simula, "kung maaari kong itanong, ano nga ba ang balak mong gawin?" Pinagmasdan ni Evelyn ang mga mukha sa paligid ng mesa bago siya sumagot. "Simple lang ang aking layunin," aniya. "Matagal nang pabagsak ang kumpanyang ito at ang mga desisyong ginagawa ninyo ay lalo lamang nitong pinabilis ang pagbagsak. Binili ko ang korporasyong ito upang sagipin ito, ngunit hindi ko ito maisasalba kung mananatili ang parehong bulok na pamamahala." Alam ng lahat na ang kanyang sinabi ay hindi lang tungkol sa pagpapalit ng ilang tao, ito ay tungkol sa pagbabago ng buong sistema. Sa napakatagal na panahon, patuloy niya, pinatakbo ang kumpanyang ito ng mga taong iniisip na ang mga empleyado ay disposable. Pinag-uusapan ninyo ang layoffs at outsourcing na parang mga numero lang sa spreadsheet, ngunit nakalimutan ninyo na bawat numero ay isang tunay na tao. Ang tunay na lakas ng kumpanyang ito ay hindi matatagpuan sa mga sweldo ng mga executive o sa mga pagpupulong sa boardroom. Ito ay nasa mga empleyado, mula sa mga administrador hanggang sa mga janitor, sa bawat taong nagpapatakbo ng negosyong ito araw-araw. Tinitigan niya ang bawat isa, hinayaan ang bigat ng kanyang mga salita na lumubog sa kanila. "Magbabago ang kumpanyang ito," madiin niyang sinabi, "at kung hindi kayo handang magbago kasama nito, maaari na kayong lumabas." Nagpalitan ng tingin ang mga executive. Minsan na nilang minaliit si Evelyn. Ngayon, nagbabayad sila ng presyo. Ang kumpanyang ito ay wala na sa kanilang mga kamay. Nasa kanya na ito at ang pagbabago ay nagsisimula ngayon, permanente. Matatag at mahinahon ang mga salita ni Evelyn, ngunit hindi maikakaila ang alab sa likod ng kanyang tinig. Ginugol niya ang buong karera niya sa paglaban sa uri ng kayabangan at elitismo na sumira sa kumpanyang ito, at ngayon sa wakas may kapangyarihan na siyang wakasan ito. Hindi katanggap-tanggap ang paraan kung paano pinatakbo ang kumpanyang ito, mariin niyang sinabi. Simula ngayon, magbabago na yan.
Sa loob ng 1 oras, inilatag ni Evelyn ang kanyang pananaw para sa hinaharap ng kumpanya. Ngunit hindi tulad ng mga dating executive, hindi siya nagsalita tungkol sa pagbabawas ng trabaho o pagputol ng gastos. Sa halip, itinuro niya ang kahalagahan ng pamumuhunan sa mga taong matagal nang hindi pinapansin. Ipinahayag niya ang kanyang plano para sa inobasyon, pangmatagalang katatagan, at ang pagtatayo ng isang lugar kung saan ang bawat empleyado ay pakiramdam na pinahahalagahan. Ito ang mga konseptong hindi kailanman naging bahagi ng mga usapan sa loob ng boardroom na ito noon. Ang ilan sa mga executive ay tahimik na nakaupo, hindi pa rin makapaniwala sa biglaang pagbabago sa pamumuno. Ang iba naman, ramdam ang pagbago ng ihip ng hangin, ay tumango at nagpakita ng pagsang-ayon, umaasang mapanatili ang kanilang posisyon sa ilalim ng bagong direksyon ni Evelyn. Ngunit hindi niya hinahanap ang mga walang laman na pangako. Ang nais niya ay tunay at pangmatagalang pagbabago. At nangangahulugan ito ng pagtanggal sa mga taong patuloy na pumipigil sa kumpanyang ito. Sa pagtatapos ng pulong, ilang executive pa ang tahimik na inalis sa kanilang mga posisyon. Nakaayos na ang kanilang mga severance packages bago pa man sila makapagreklamo. Walang pasensya si Evelyn sa mga ayaw magbago at malinaw ang kanyang mensahe. Ang sinumang lalaban sa bagong direksyon ng kumpanya ay wala ng puwang rito. Nang lumabas ang huling executive sa gusali ng gabing iyon, naglakad si Evelyn sa tahimik na mga pasilyo. Iba na ang pakiramdam ng opisina, mas payapa, mas magaan, tila nawala ang bigat ng nakaraan. Alam niyang mahaba pa ang daan tungo sa pagbabago, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, tunay niyang nadama ang tagumpay. Huminto siya sa harap ng opisina kung saan malapit nang iukit ang kanyang pangalan sa pinto. Malalim siyang huminga, inalala ang lahat ng pinagdaanan niya upang makarating sa sandaling ito. Ang mga linggo ng panghuhusga, ang mga mapanlait na komento, ang mga tinging nagpakita na hindi siya kailanman itinuring na mahalaga. Lahat ng ito ay naging halaga ng kanyang tagumpay. Ngayon, wala na ang mga taong iyon, ngunit ang mas mahalaga, napatunayan niya ang isang bagay sa kanyang sarili. Palagi niyang pinaniniwalaan ang kanyang sariling lakas, ngunit ngayon, may kapangyarihan na siyang gumawa ng tunay na pagbabago. May pagkakataon siyang bumuo ng isang kumpanya kung saan ang bawat tao ay may halaga, kung saan walang sinuman ang ituturing na dispensable. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Dumaan na ang bagyo at siya ang nanalo. Sa loob ng 1 linggo, nabuhay ang kumpanya sa bago nitong enerhiya. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa mga pagbabagong ginawa ni Evelyn at ang mga empleyado, mga dating nangangamba para sa kanilang trabaho, ay nagsimulang makaramdam ng pag-asa. Ang lason na matagal nang naghahari sa opisina ay unti-unting napapalitan ng isang mas mabuting kultura. Nakaupo sa kanyang bagong opisina, tinitigan ni Evelyn ang tanawin ng lungsod mula sa kanyang bintana. Sa kanyang mesa, nakapatong ang isang tumpok ng mga file. Bawat isa ay isang bagong oportunidad, isang bagong landas para sa kinabukasan ng kumpanya. Naniniwala siya na ang tunay na pamumuno ay hindi nasusukat sa titulo o kapangyarihan. Ito ay nasusukat sa epekto mo sa mga taong nakapaligid sa iyo. At ngayon, may pagkakataon na siyang pamunuan sa pamamagitan ng halimbawa. Habang kinuha niya ang unang file, isang mahinang katok ang umalingaw-ngaw mula sa kanyang pinto. Nang tumingin siya pataas, nakita niya ang isang batang babae, isa sa mga bagong janitor na kamakailan lang ay natanggap sa trabaho. Halatang nag-aalangan ng babae, tila natatakot na makaistorbo sa CEO. Ngumiti si Evelyn at itinuro ang upuan sa harap niya. "Pasok ka, Anya. Ano ang maitutulong ko sa iyo?" Dahan-dahang lumapit ang babae, nag-atubiling magsalita bago sa wakas ay bumulong. "Gusto ko lang pong magpasalamat.
Saglit siyang huminto bago idugtong ang mga salitang tila matagal ng kinimkim. Sa lahat ng ginawa ninyo, hindi pa po ako nakapagtrabaho sa isang lugar kung saan iginagalang ang mga tulad ko. Naramdaman ni Evelyn ang mainit na bugso ng pagmamalaki sa kanyang dibdib. Muli siyang ngumiti. Walang anuman, sagot niya ng taos puso. At tandaan mo, lahat ng nagtatrabaho rito ay may halaga, kahit ano pa ang kanilang posisyon. Tumango ang babae, bakas sa mukha ang pasasalamat bago marahang lumabas ng opisina. Nilingon ni Evelyn ang pintong sumara sa likuran nito. Inihilig niya ang kanyang likod sa upuan. Isang malalim na kasiyahan ang bumalot sa kanya. Marami pang trabaho ang kailangang gawin. Ngunit ngayon alam niyang nasa tamang landas na sila at sa pagkakataong ito, wala nang maiiwan. Maraming salamat sa panonood ng kwentong ito. Huwag kalimutang mag-subscribe upang hindi mapalampas ang susunod na mga episode. I-click ang bell icon upang makatanggap ng mga notification at panoorin ang aming susunod na videos para sa higit pang nakaka-inspire na kwento. Ipaalam sa amin sa mga komento kung alin sa kwentong ito ang pinaka-nakaantig sa iyo at ibahagi ito sa iyong mga kaibigan.